Matatawa kayo dito, promise. Putsang ina niyan. Itong lalaki dito nasa kanan. Oo, ano to eh? Congressman to. Oo. One Pacman party list. Putang ina, antindi talaga ng mga taga-gobyerno, putang ina, mga salot talaga. Tingnan mo. Army reservist 'yan. Reservist. Oo, nung 2020 lang yata naging Army Reserve ito. Puta, general na siya ngayon. General na siya. Hindi to nag-aral ng military, hindi to nag-PMA, hindi to baka nag-ROTC lang to, gagon to, baka nag-Boy Scout lang. Pero itong mokong na ito, pucha, general ng ranggo niya, ha, general. Tang ina talaga, no? Ano kaya nangyari sa militar natin, ba't naging ganito? Pucha, ito nakakatawa, yung nasa tabi niya, yan ngayon yung AFP Chief of Staff. Yan yung pumalit kay Browner. Si Naparete. O, yan yung pumalit kay Browner. Nagpakahirap yan sa academy. Tapos, putsang ina niyan, nakipaglaban yan sa mga terorista, komunista, Mindanao, kung saan napadala. O, bata pa siya, sundalo na siya, putang ina, mantakin mo, mas matindi itong congressman na ito. Mas marami pang award sa kanya. Gago talaga eh, no? Pinaglalaruan pati yung mga uniformado natin, tapos tuwan-tuwa kayo. Tapos tuwan-tuwa tayo, hayop na yan. O, ito, panoorin niyo itong balita. Tawa ko ng tawa rito. Kaya naman pala galit na galit yung mga retired generals, mga retired military personnel. Kasi putya, nagpakahirap sila, ilag sila ng ilag sa bala. Tapos itong mokong na ito, hindi natin alam. Itong mokong at ogag na ito, hindi natin alam kung saan niya nakuha itong mga award niya, anong mga ginawa niya, tumalon ba siya sa eroplano, dumapa ba siya sa Granada, para makuha niya itong mga award na to. Putang inang Pilipinas to, abnormal na talaga. Naging sobrang kontrobersyal si dating One Pacman Party List Congressman Mikey Romero dahil One Pacman Party List, Representative Mikey Romero. Oh, sige, putang ina, basta sugarol talaga. So, ang daming award. sa kanyang uniforme. Ito pa lang si Romero, ginawa ng isang general sa AFP Reserves. Na-confirm ang kanyang appointment nito lamang August 13. Ito po siya, kasama si August 13, nito lang. Nito lang siya naging super general. Inang inan yan. Paano naging general tong gagon to? Hindi nga ya. Kahit isang bala, wala mang ipinutok yata ito eh. Sa bundok, walang yan eh. Ano to? Binili mo ba yan, boss? Saan galing? Ano ba yan? bagong AFP Chief of Staff si General Antonio Navarrete. Pero po, agaw pansin, ang dami po ng nakasabit na mga awards sa uniforme ni Mikey Romero. Ito po yung mga badges na mga medalya. Ito po yung mga badges naman na qualifiers. Ano ba yan? Binibili ba yung rango sa Armed Forces? Binibili ba yung award? Alam ko pag award, pinaghihirapan yan ah. Anak ng toka, congressman. Sana all. Naging reservist po siya nito lamang mga 2020 o 2021. Kumpara kay Navarrete, ito po ang ating bagong Chief of Staff na isa pong combat veteran. Puchak, Chief of Staff, combat veteran. Mas marami pang award yung hindi nakipag-away. Hindi na ipaglaban. Mas marami pang award. Saan ka naman? Puta, ganyan pinagtatawanan ng ibang bansa ang Pilipinas. Sabihin nila, ay talaga, puta, paano naging generaling gagong yan? Hindi nga marunong magmarcha yan. Baka pinagmarcha mong tikas pahinga, hindi alam yan. Tikas pahinga. Tanginan yan. Hayop. Sabagay, sabi nga nito ni Banateros Lab ko to, si Lisa Marcos, ganun din, ang daming award. Si Larry Gadon, ginawa. Tangina, lahat na ginawa niyo sundalo. Nagpapakahirap sa training yung mga tao, tapos lahat ginawa niyo sundalo. Si Erwin Tulpo, ginawa ring sundalo. Tangina, puro baliw. Ito naman, Mikey Romero, si Lisa Marcos, si Larry Gadon, putan, nilagay sa Coast Guard. Navy ba o Coast Guard? Visit yan. Hay, nako, tangina ng Pilipinas, ito bulok. Na pumasok ng AFP noon pang taong 1990. So mga 36 years ago, kumpara po ninyo kung ilan po ang kanyang mga medalya kumpara kay Mikey. Okay. At lalo naging usapin ang mga military awards na umunoy natanggap ni Mikey Romero. So para po mas malinaw ang litrato, tingnan po natin ang picture ni Congressman Romero. Nakuha po ng website na Rising Tigers Magazine.
Si Romero kasi ay hinirang ng Rising Tigers Magazine na Man of the Year Puta, naging Man of the Year pa. Putang inang award dyan. Man of the Year ang hayop. Sige. 2026. Okay, ito po. Mas malinaw mga military awards and mga Putang ina, antindi oh. Brigadier General Michael Romero. Ay, Diyos ko. Tang ina niyan. Nakakadiri ang putyang sundalo yan. Brigadier General, putang ina niyan, hindi nga marunong magmarche. Baka pag nagmarche yan, paatras tsaka patagilid. Baka nagki-creep walk yan. I always have a man's mindset of throwing impossible dreams. For me, nothing is impossible to achieve. Putang ina, mantakin mo, talaga naman. Mantakin mo naging general ka, wala ka naman silbi sa bayan. Hayop yan. Talaga namang matindi ang mindset mo, boss. Mas nauna ka pa maging general kaysa sa mga nakikipagrambulan dyan sa mga NPA sa bundok. Ano kaya ang pakiramdam ng mga sundalo natin na yung ranggo pinamimigay lang sa mga ganitong klase ng mga tao? Ano kaya sa tingin ninyo? Nagdidemanda to. Magaling magdemanda to si Mikey Romero. Alam nyo ba kung bakit nagkakilala si Saldico at saka si si Arnie Tevez saka si Banatbay? Oo, dahil dito kay Mikey Romero. Kaya na dinimanda ni Mikey Romero dinimanda ni Mikey Romero si Banatbay noon. Natatandaan ninyo yung kay Manny Pacquiao, yung dinimanda, magkakasabay sila si Trixie, si Pastor Kibuloy, si Banatbay. Dinimanda sila nito dahil doon sa binanatan nila yung stadium ni Manny Pacquiao. Na nagsayang siya ng pera, putya, dinimanda siya nito. Putang ina to, sumbungero. Ayop na yan. Ngayon naman, naging Brigadier General na po yan. Ang galing. Palakpakan natin mga bossing. Ang galing. Ano kayong pakiramdam ng mga militar? Putang ina, baka mag-NPA na lahat ng militar dahil sa ginagawa ninyo, pinamimigay nyo yung yung pinaghihirapan na ranggo. Walang hiya kayo. Si Romero sa litatang kuha ng Rising Tigers Magazine. Palakin lang po natin para po mas malinaw. Yan. Putang ina, pag tinanong mo siya kung para sa yung award na yan, di niya alam. Ay, siguro baka donate siya ng kung gaano kalalaking pera para bigyan siya ng mga ganitong award. Ito, best in yung isa sa baba, best in swimsuit. Yung isa naman, best in nightgown. O best in question and answer naman yung nasa taas. Tangina, baka daw hindi marunong gumamit ng radyo to. Baka hindi magaling yan. Oo, pag tumatawag sa mga bodyguard niya, radyo yan. Over, lalabas na ako. Ilabas yun na yung Land Cruiser natin na bulletproof. Tangina, nakakaya. Nagpa-picture pa yung chief of staff, tanga rin Tangina, chief of staff ka na nakapaglaban ka sa gera, 36 years yung experience mo, tapos mas mataas pa mas madami pang award sa'yo si Romero. Saklap, bes. Ito po ang sinasabing pinaka-controversial. Tama ka dyan. Alam ko to. Magpe-pension pa yan. Tang ina niyan. Pera ng taong bayan na naman mantakin mo. Yung mga military personnel ngayon, kailangan nilang maghulog para may pension sila. Itong ogag na ito, putyang ina, may pension daw yan Magkakaroon pa siya ng pension. Walang kahirap-hirap. Sang kapang yaman na may pension pa. Sana all. Award ni Romero. Kutsa, baka dahil general yan, yung mga bodyguard niyan, baka naman sa military pa. Ay, syempre, yung mga general, may mga security personnel yan O baka dahil Brigadier General, baka naman may bodyguard pa yan from AFP Tangina yan. Kakapal ng mga mukha ninyo. Ito pong kulay blue na merong 3 puti na stripes. Yan po ang Gold Cross Award. Bakit po kontrobersyal? Ito po'y ginagawad lamang sa mga combat veterans nagpakita ng direct gallantry, bravery, or valor during... Puta, may Gold Cross Award siya. Hindi to kahit kailanman nakipagbarilan sa masasamang loob, pero putya, may Gold Cross Award siya. Saan ka naman? Inan yan. Hayop na Pilipinas ito. Combat. Ito po ang 3rd highest combat medal na binibigay ng AFP. Sabi nga ng isang Gold Cross awardee na nakausap ko kagabi, napakahirap po makakuha nito, dadaan ka talaga sa butas ng karayom. At lalong imposibleng makuha ito ng isang taong hindi pa raw napapasabak sa digmaan. Hindi lang po yan, may 4 pa na medalya
na ngayon nakwe-question. Ito po, ang Luzon Anti-Dissidence Campaign Ribbon, binibigay sa mga sumama sa counter-insurgency campaigns ng gobyerno sa Luzon. Antindi sa Luzon, anti-dissident. Mga lumaban sa komunismo. Putang ina, paano ka nagka-award niyan, boss? Saan mo ba nakuha yan? Sa Recto? Hayop naman talaga, oh. Sa AP Awards and Decorations Manual, minimum requirement para sa campaign ribbon na ito ay 6 months deployment sa counter-insurgency operations. Ito naman po ang Visayas Anti-Dissidence Campaign at ito naman ang Mindanao Anti-Dissidence Campaign Ribbon. Dapat din 6 months minimum na participation sa kampanya doon po sa lugar na yun. Luzon, Visayas, Mindanao, lumaban sa komunista yung ulol na yan. Nakita mo ang kinis. Pucha yan, ang galing-galing. Ang galing-galing nyo talaga. Pucha ina, oy, Browner. Hayop kayo, oy, gibo. Puchang ina kayo. Kaya pala naging opisyal yan si Tariela. Puchang ina, kahit pala tanga, pwedeng magkaroon ng mga medalya na ganyan. Doon, eto naman, nasa bandang baba. Yan po ang Kalayaan Island Group Campaign Ribbon. Kailangan mo ng 2 months immersion sa Kalayaan Island Group. O kung tawagin natin ngayon ay Spratly Island. Tayo na, nagpunta pa siya ng Kalayaan Island. Puchang ina niya, baka sa YouTube lang nagpunta yan sa Kalayaan Island. Paano nagkaroon ng award yung hayop na yan? 2 buwan po. Ito naman po, kung mapapansin ninyo, itong mga tuldok-tuldok na ito. Yan po, dami. Tuldok po na bakal na yan, ang opisyal na tawag yan ay appurtenances. Pero sa mga sundalo, ang tawag nila dito ay kuto. Kung magawaran ka ng isa pang karagdagang gold cross halimbawa, pwede ka magdagdag ng kuto sa iyong ribbon. Ang ilan po sa mga ribbon ni Romero may 4 na kuto. Ibig sabihin, paulit-ulit na raw siyang binibigyan ng award ng parehong medalya. So yan po, nakatiga 4 na paulit-ulit. Sa isang pahayag, sinabi ni Romero kahapon na hindi naman niya hiningi ang mga award niya at kusang binigay raw ito ng AFP. Ano yung regalo kusang binigay sa'yo? Ang ina niyan. Alulupit. Alupit mo, boss. Kusang binigay sa'yo. Basta naglalakad ka na lang ganyan, napili ka, gano'n. Anak ka ni Lord. Kusa lang daw binigay sa kanya, hindi niya hiningi. Dapat mo lang tinanong mo. Di ba binigay sa'yo yung award, binigyan ka ng Blue Cross Award. Yung award na yon, napakahirap pala makakuha nun. Sana nang binigay sa'yo, alam nila, ginagago ka nila. Hindi ka naman nakipaglaban para sa Pilipinas. Paano ka nagkaroon ng award yan? Sana hindi mo tinanggap. Siyempre, bago ibigay yan sa'yo, sasabihin sa'yo, ito boss, ia-award ko sa'yo Blue Cross Award dahil sa iyong tapang sa paglaban sa mga komunista sa Pilipinas. Teka, hindi naman ako nakipagbarilan ha. Huwag mo bigay sa akin yan, ano ka ba? Ano lang sasabihin ng mga sundalo na ikipag-away? O eto, sa Luzon, Visayas at Mindanao, bibigyan ka namin ng award na ito dahil sa iyong katapangan sa pakikipaglaban sa mga NPA sa Luzon, Visayas, Mindanao. Teka, hindi pa naman ako nagpunta ron para dyan Wala naman ako matandaan Huwag mo ibigay sa akin yan. Di sana tanggihan mo, gago ka pa. Binigay sa'yo, hindi mo ginawa, inalagay mo pa sa dibdib mo. Hindi ka nahihiya. Hindi ka nahiya, boss. Inan to mga walang hiya. Kayo talagang mga mayayaman kayo, walang hiya. Kayo lahat binibigay sa inyo. Si Bongbong ganito rin Walang hiya, Sa kanya. Tumulong din daw siya sa AP modernization at sumama sa mga tinatawag niyang frontline mission sa Pag-asa Island, Batanes, Basilan at sa Jolo. Bagay naman na dapat nga pahalagahan. Ang tanong lang, sapat ba ang mga pagdalaw o pagbisita niyang ito para mabigyan ng mga combat awards na ihirang? Ayun na nga Combat Awards. Ibig sabihin, combatant ka. Ibig sabihin, nag-armas ka, nilabanan mo yung mga kalaban ng Estado. Hindi mo namang ginawa yun. Nagpunta ka lang pala, nag-ribbon cutting ka lang. Papatinanggap mo to mga award na to. Sabi ko na nga malaki siguro na itulong niya ito. So kung sino talaga yung magbibigay ng pera sa armed forces, putsang ina, pararangalan nila yan. It's by the looks of it, ganun na nangyari rito. Sa mga tunay na veterano ng digmaan. Kakahiya naman yan. Hindi, natawa lang ako sa balita na yan.